Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Father, hear your children call. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga sa lahat po ng palagiang sumusubaybay dito po sa BBS DWLV 91.9 FM. Dito po sa segment po ng biyaya sa pagkaaga. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng signal na ito. Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas ng Pilipinas, sapagkat tayo po ay on air and online. At meron din po tayong YouTube channel. Kaya po hindi na imposible na ito ay mapakinggan sa mga nagnanais na ito talaga ay intentionally ay pakinggan ito pong biyaya sa pagkaaga. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño sa technical, si Sir Stephen Fabis sa loob ng ilang mga minuto. Tayo ay sama-samang makinabang ng mga aral ng Diyos sa ikatitibay ng ating buhay espiritual. Ngayong umaga, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos, ang ating Ama sa langit na napakabuti, na patuloy na nagbibigay po sa atin ng buhay. At ang buhay na ipinagkaloob at ipinahiram niya sa atin sa araw na ito, ay naway magamit natin ng tama sa buong maghapon sa ikalulugod ng ating Ama sa langit. Ngayon pong umaga, sisimulan ko na po. At nang sa ganon tayo ay makarami. Habang kayo ay nagkakape, siguro kayo ay nag-aalmusal na dahil maagang pupunta sa market, lalo na yung mahilig bumili ng mga mumurahin, pero mga sariwang gulay, dyan po sa Bagsakan, sa Naga City Public Market, yung mga nagtitinda at gustong dilihensya ng maayos, kaya bumibili ng mga sariwa at pero mga mura. No, magandang umaga sa aking mga kaibigan diyan na mga vendor, sa mga kaibigang baggage boy, at sa lahat po ng mga nakikinig sa umagang ito. So magandang umaga muli sa inyong lahat. Magandang umaga kay Pastora Eileen Mahayhay Tesoro. Salamat po sa inyong panunood. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado. At magandang umaga din po kay Sir Felipe Agregado Jr. At sa lahat pa po ng makakapakinig ngayon. At sa lahat pa po ng makakapanood ngayon sapagkat tayo ay live sa Facebook. Okay po, at kung sakali man ngayong umaga ay pumihit ka ng radyo at bigla mo itong narinig pero hindi mo alam ang istasyong ito, inuulit ko po, ito po ay BBS DWLV 91.9 FM at kayo po ngayon ay nakikinig sa biyaya sa pagkaaga. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Good morning din po. Salamat po sa panunood. Ngayon po, magbabasa po ako ng bahagi sa banal na kasulatan. At dito po sa aking babasahin, dito po manggagaling ang mga aral ng Panginoon na sama-sama nating bulayin nang sa ganoon tayo ay makinabang sa ikabubuti ng ating relasyon sa ating Ama sa langit. Ito po ay manggagaling sa Lumang Tipan, sa Heneses, Kabanatang 4, ang talata ay 7. Ganito po ang nasusulat
sa Filipino version. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, sa mga sandaling ito kami ay nagpapasalamat po sa iyo sa buhay na muli po ninyong ipinagkaloob, pinahiram sa amin, upang ang buhay na ito ay gamitin po namin ng tama sa ikalulugod ng iyong banal na pangalan. Sa umagang ito, habang kami ay sama-samang nag-aaral, nakikinig, pagpalain niyo po ang bawat puso, ang banal mong salitang matatanim sa aming puso ay maging magbunga ito, Panginoon, ng mabubuting gawain, mabubuting kaisipan. Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming pagpupuri sa iyo at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon pong umaga, tatalakayin ko po sa inyo at least dalawa lang mula po rito sa talatang ito. Tatalakayin ko po ang dalawang source kung saan nang gagaling o kaya ano ang pinag-uugatan kung bakit ang isang tao ay nagkakasala. Okay? Dito po sa kababasa lang natin ay ito yung senaryo na kung saan ang Panginoong Diyos ay nagsalita kay Cain sapagkat nagkaroon ng masamang damdamin si Cain kay Abel na kanyang kapatid, at ito nga po ay kalaunan ay kanyang pinatay dahil nga po sa selos, inggit, galit, dahil hindi nga po tinanggap ng Panginoong Diyos ang kanyang offering. Pero yung kay Abel na kanyang kapatid, tinanggap ng Panginoong Diyos. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. Salamat po sa panunood. So, pero hindi po doon ang pinakapuso ng ating pag-aaral. Ang gusto ko pong bigyang diin dito, sa aminin natin sa hindi. Araw-araw, tayo ay nakikipagpunyagi para hindi ho magkasala. Lalo na nga kung ikaw ay isang taong may takot sa Diyos, naniniwala ako na kapag ikaw ay nakakaramdam na gustong gumawa ng kasalanan, pero dahil may takot ka nga sa Diyos, hanggat maaari sa tulong ng Panginoon, ito ay iyong pinaglalabanan upang hindi tayo magkasala. Totoo po yan. Kaya, aralin natin ngayong umaga ang dalawang source. At ito po'y realidad. Okay? Bakit nga ba nagkakasala ang tao? Ano ang pinag-uugatan? Number 1, the feeling level. Okay? Tandaan natin, hindi lamang si Cain ang nagkasala, may pinag-ugatan kung bakit sumibol na ang pagkakasala sa puso ng tao, at ito ay nag-ugat nung si Adan at si Eva ay sumuway sa Panginoong Diyos. Ano po? Inilagay ng Diyos si Adan at si Eva sa halamanan ng Eden, at sabi ng Panginoong Diyos sa tao, pangasiwaan ninyo, alagaan ninyo, pagtrabahuan nyo itong Eden na ito, pangalagaan nyo, pagyamanin ninyo. Yun ang utos ng Diyos Binigyan ang tao ng dominion. Kaya nga lang, may pinagbawal ang Diyos. Isang puno, bunga ng puno, na ipinagbawal ng Diyos na ito ay kainin ng tao. To make the long story short, kinain nga po ni Eva. Okay? Paglilinaw lamang ho, yung punong yon, hindi ho, ang salita ng Panginoon hindi ho figuratively, hindi ho figurative,
hindi yung matalinghaga. Talagang literal na puno na may bunga. Hindi po ito isang ginawang Hollywood. Sa mga nagsasabing, baka ginawa lang ng Biblia na Hollywood, baka talaga walang puno. Mayroon ho. Sapagkat hindi po ito figurative nga. Ito ay literal, may puno, may bunga na ipinagbabawal ng Diyos na wag kakainin. Kung figurative yun, bakit pagbabawal na wag kainin? Kaya nga, totoong literal na may puno, may bunga. Okay po. So, kinain ni Eva. To make the long story short, binigyan si Adan. Pareho nilang kinain. Nagkaroon sila ng kamalayan sa kasalanan. Kaya, hindi totoo, lalo po sa mga nangangaral na baluktot ang ipinapaliwanag at nilalapastangan ng Diyos, uulitin ko, hindi yun Hollywood. Yun ay literal na puno, na bunga, na kapag kinain ng tao, ang sabi ng Diyos, tiyak na sila'y mamamatay at huwag gagawin itong kapilusupuhan. Hindi naman anya namatay ang tao. Physical, totoo, hindi namatay. Pero ang tinutukoy ng Diyos na kamatayan ay kamatayang spiritual, kamatayan ng ugnayan ng tao sa Diyos. Kaya baga nung magkasala si Eva at si Adan, pinalaya sila ng Diyos, pinaalis sila ng Diyos sa halamanan ng Eden, sapagkat kapag hindi pinaalis ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden, lalong magkakaroon ng tao ng dadami ang tao na masama at hindi yung kukonsintihin ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Hindi siya sinungaling, katulad ng mga bula ang tagapagturo na nilalapastangan ang pangalan ng Panginoon at palalabasin pang masama daw ang Panginoon. Hindi siya masama. Ang Diyos natin ay mabuti. Katunayan dito sa ating main text, ang Diyos pa nga ang nagsabi kay Cain. Sabi niya, kung mabuti ang ginawa mo, bakit ka nagagalit? At ang sabi niya, dapat mong tandaan na ang kasalanan ay parang mabangis na hayop na gustong lapain ka at pagharian. Pero ang sabi ng Diyos, sapagkat mabuti siya, ang sabi niya, kailangan mo itong paglabanan at pagtagumpayan. Mayroon bang mabuti na magsasabing huwag kang gagawa ng kasalanan? Di ba? Siyempre, pag hindi mabuti, sasabihin, gumawa ka ng kasalanan. Ganun po yun. Ipalibasa ang Diyos natin ay banal, makatarungan. Siya ang nagsabi. Ang Diyos na mabuti, ang nagsabi kay Cain na ang kasalanan, kailangang mapaglabanan mo. Kaya ang unang source kung bakit ako at ikaw ay nagkakasala, minsan dahil hindi natin napaglalabanan ang kasalanan. So, ibig sabihin, ang number one source, feeling level. Tingnan nyo ha. Bakit nagkasala si Adan? Feeling. Mukhang masarap itong prutas. Mukhang masaya at maganda sa pakiramdam na ako ay maging marunong katulad ng Diyos. Dinaya na kasi siya ng ahas nagsimula, feeling level. Kaya pagka minsan ang tao, tayo ay nagkakasala, nagsisimula sa feeling, sa pakiramdam. Diba? Totoo po yan. Kahit hindi tayo umamin, totoo yan. Biblically, totoo yan. Na kaya tayo nakakagawa ng isang particular na pagkakasala, nagsimula sa feeling. Matikman kaya ito? Di ba? Kaya nga baga ang mga addict, pasensya na po ha, chain smoker ka, alcoholic ka, drug addict ka, hindi naman overnight naging addict ng tao, di ba? Nagsimula baga yan sa pakiramdam. Matikman na niya itong drogang ito, kung ano ang lasa nito. Tinikman. Nasarapan yung pakiramdam. Inulit-ulit yung pagkakasala. Naging habitual sin. Ano nangyari? Naging addict na. Naging habitual na Hinahanap-hanap na ng panglasa mo. Ganun po ang kasalanan. Ganun ang pandaraya ng demonyo para ang tao akayin sa pagkakasala. Samantalang ang Panginoon naman natin, inilalayo tayo sa pagkakasala. Pero may part po tayo doon. Kailangan mapaglabanan ng tao.
Kayo mga pilusupong nagsasabi na alam naman anya ng Diyos na magkakasala ang tao, bakit inilagay niya yung puno na may bungang ipinagbabawal? O, bakit marunong ka pa sa Diyos? Sino ka? Sino ba tayo? Para maging nagmamarunong sa Diyos. Samantalang binigyan ng Diyos ang tao ng free will. Kalayaang pumili. Pero kahit binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili, kailangan piliin natin yung makalulugod sa Diyos, yung pagsunod sa Diyos. Kaso nga, pinili ni Eva at ni Adan magkasala sa Diyos. Until now naman, di ba, hanggang sa ating panahon, personal na lang sa ating buhay, wag na sa iba, sa atin mismo. O di ba, may kalayaan tayong pumili, anong madalas nating pinipili? O di ba ga, yung magkasala. Kung wala nga lang takot ang tao sa Diyos, honestly, kasalanan lagi ang gagawin ng tao, sigurado yan. O, kung ano pa nga pinagbabawal, yung pa ang ginagawa, di ba? Kasi daw, masarap ang bawal. O, di ba? O, kaya, ang unang source kung bakit ang tao nagkakasala, ayon po sa context nitong ating pinag-aaralan, feeling level. Okay, nagsimula sa pakiramdam. At tandaan natin, hindi lahat ng pakiramdam ng tao tama. Kadalasan ang nagpapahamak sa atin ay yung ating pakiramdam na hindi makadiyos, yung desire. Sa King James Version, ginamit po ang salitang desire. Nagsimula sa desire ng tao, yung pagnanasa ng tao na tikman ang isang bagay na ipinagbabawal nga ng Diyos. Oh. To be honest, ngayon nga lang pong buong maghapon, masdan ho natin ang ating buhay. Sigurado ako na maraming ipapain ng demonyo at pagagandahin niya ang pangit. Ganun naman ang approach ng demonyo, di ba? Ang pangit kanyang pinagaganda. Di ba? Magandang umaga kay Pastora Marilo Loses Martilino at kay Sister Rina Bernos Celeste. Oh, ang pangit, pinagaganda niya. Oh, ang masama, pinagmumukhang mabuti ng demonyo. Siyempre, alangan man, hindi ka naman talaga, hindi mo kakagatin ng pain kung hindi masarap. Hindi ba? O, kaya nga, si San Pablo mismo nagsabi sa pangalawang Korinto, 11, talatang 14, kung may Biblia po kayong katabi, pwede nyong basahin ngayon. Ang sabi diyan, hindi ito nakapagtataka sapagkat ang demonyo man ay maaaring magkunwaring anghel ng liwanag. O, anong purpose? Para mandaya. O, kaya baga, sabi naman ni San Pablo sa Roma, Kabanatang 12, talatang 21, basahin po ninyo ngayon, isulat ninyo kung gusto ninyo. Ang sabi diyan, daigin nyo ng mabuti ang masama. O, may napansin po kayo? Mayroong paglaban, may pagpupunyagi. Kaya sabi ng Diyos kay Cain, kailangan mo mapaglabanan ng kasalanan. O, tapos may magsasabing mga ngaral na masama daw ang Diyos. O, kalapas na nga ng mga ngaral yan. Mabuti ang Diyos, hindi siya masama. Kasi kung masama ang Diyos, bakit niya pagbabawalang magkasala ang tao? Siyempre, itutolerate niya na, masama nga eh. Pero palibasa ang Diyos mabuti, pinagbabawalan niya ang taong huwag maging masama. Sino makikinabang? Ang tao baga. Tayo baga po ang makikinabang kapag tayo hindi naging masama at pag tayo ang naging mabuti. O di, susunod tayo sa disenyo ng Diyos sa pagkakalika sa atin. Sapagkat ang sabi ng Henesis, Kabanatang 1, 26, ang sabi ng Diyos, ating lalangin ngayon ng tao, ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. O, ano bang wangis ng Diyos? Banal baga ang Diyos? Mabuti baga ang Diyos? O, siya'y larawan ng kapangyarihan, kadakilaan. O, tapos sisiraan ng mga palsong mga ngaral, ang Diyos na papalabasing masama, sinungaling. Hindi sinungaling ang Diyos. Actually, nung sabihin ng Diyos kay Eva at kay Adan na pag kinain nyo yan, tiyak na kayo'y mamamatay. Nangyari ba? Yes, spiritually. Hindi physical. Dumami pa nga ang tao eh. Kaya yung may magsasabi na
baka ginawa lang ng Biblia na Hollywood, hindi nga figurative eh. Literal na puno. O baka nag-sex lang sila, hindi po sila basta lang nagtalik. Actually, kung nagsusuri talaga kayo, sa kabanatang 4 ng Genesis, doon lang nag-body contact ang tao. O, basahin yung mabuti, aralin yung mabuti. Genesis chapter 4, verse 1. Doon lang nagkaroon ng pagtatalik si Adan at si Eva. O, doon lang sa verse 4, sa chapter 4. Samantalang ang layo na ng agwat. O, kaya talagang nauhuli sa kamangmanga ng mga palsong mga ngaral. Diba? Pinipilipit ang aral ng Panginoon, pinapasama. Pangalawa, bago ako magtapos, ano po ang pangalawang source o pinag-uugatan kung bakit tayong tao nagkakasala? Una, feeling level. Pangalawa, doing level. O, di ba nga? Nagkaroon ng desire si Eva. Mukhang masarap sa pakiramdam. Basahin po ninyo mismo. Mukhang masarap sa pakiramdam ang maging marunong katulad ng Diyos. O, feeling. Tapos ginawa niya, pinitas yung bunga, kinain. Tapos sasabihin figurative. Hindi yan figurative. Literal na kinain, literal na pinitas. Ang linaw-linaw, babaluktutin. O, di ba? Kinain. O, anong nangyari? Nagkaroon ng kamalayan ng tao sa alin? Sa kasalanan. O, di ba? At dahil alam ng Diyos na ang tao ay sumuway na, nagkasala na, ay ang Diyos ay mabuti, napakabanal, kahit mahal niya ang tao, hindi niya kukonsintihin ang kasalanan na ginawa ng tao. O kaya nga binigay sa atin ng Panginoong Kristo, ebidensya yan na ang Diyos ay mabuti. Uulitin ko, ang Diyos ay mabuti. Sa mga kampo ng demonyo na nagsasabi na ang Diyos ay masama, demonyo lang ang magsasabi niyan. Tandaan po natin. O, pero tayong naniniwala sa Diyos, ang Diyos ay mabuti. At dahil sa kabutihan ng Diyos, sinugo niya ang Panginoong Kristo, nagkatawang tao, hindi talaga siya tao, nagkatawang tao, para makipamayan sa kasama ng tao, ang pinakamisyon, bayaran ng ating kasalanan. Tubusin ang ating kaluluwa na dapat ay paimpyerno. O, tapos sasabihin na masama ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Dahil sa kabutihan nga ng Diyos, labis niya tayong inibig ng walang kondisyon. O, kaya dito sa ating pinag-aaralan, 2 bagay lang para madali nating tandaan. Una, ano ang source ng pagkakasala? Feeling level. Kaya ngayong araw, ako at ikaw, tayo, pagka may naramdaman tayong gusto nating gawin ang kasalanan, manalangin na tayo kaagad. Hilingin natin kaagad ang tulong ng isang Diyos na mabuti para mapaglabanan natin ito. Sa sarili natin, hindi natin kaya sa totoo lang, pararangkahan lang tayo. At biblically speaking, may tinatawag tayong old sinful nature. Lalo nung magkasala si Eva at si Adan. Nandyan lang yan, nakatago lang yan, kahit sabihin na makadiyos ang tao, oras na hindi natin napaglabanan ang kasalanan, magkakasala talaga tayo. Magandang umaga po kay Pastora May Risa Karandang Rakitiko. So, ito ang gusto ko pong ipaalala sa ating lahat. Ako, ikaw, tayo. May 2 pinag-uugatan kung bakit nagkakasala ang tao. Number 1, the feeling level. Nagsimula sa desire ni Eva na kainin ang bungang ipinagbabawal. Pangalawa, ginawa niya, that is doing level. Ginawa niya, tapos na. Kinain na, binigyan pa si Adan. Tapos paiksi natin ang istorya. Ito na tayo ngayon sa ating kapanahunan na hanggang ngayon ang isang tao na hindi po tumatanggap sa tagapagligtas, mananatili siyang makasalanan. Pero may solusyon. May solusyon.
kailangan tanggapin ng tao ang isinugo ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, tanggapin ito ng tao, yung natapos na ginawa ng Panginoong Kristo sa krus. Tanggapin yun ng tao, paniwala ng tao yun, yakapin ng tao yun. Doon lamang mangyayari ang kaligtasan. Ang tanong, bakit? Gawa, Kabanatang 4, talatang 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ng kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Kaya wag lalapastanganin ng tao o sino mang mangangaral, mga impostor na pastor. Wag niyong lalapastangalin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Matakot kayo sa Diyos. Totoo, nagkakasala tayo. Pero iba yung halos harap-harapan na lapastanganin ng ibang mangangaral, palalabasing masama at sinungaling ang Diyos. Ikaw na nangangaral, ikaw ang sinungaling. Sapagkat ang Diyos hindi sinungaling. Ang Diyos ay mabuti. Sa sobrang niyang kabutihan nga sa atin, hindi man nga tayo deserving. Hindi tayo karapat-dapat para padamahan ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Minahal baga tayo. Kaya nga may John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailan naging masama ang Diyos? Mabuti baga ang Diyos? Wala siyang ibang nilalayon sa kabutihan ng tao, sa kaligtasan ng tao. Ang tanong, bakit napapasama ang tao? Matigas ang tao, ang puso ng tao Matigas ang ulo natin. Salamat na lamang tayo ay kinaawaan ng Diyos. Alam nyo, ang lawak nito Pero gusto kong sabihin sa inyo na ang Diyos mabuti. Okay? Kaya lang, kahit gusto ng Diyos na tayo mapabuti, may part dyan ng tao. Ano ang part? Sa aking pagtatapos. Ang sabi ng Diyos kay Cain, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Ipanalangin natin sa Diyos sa buong maghapon, na bigyan tayo ng Diyos ng sapat na kakayahan upang mapaglabanan natin ang pagkakasala. Nang sa ganoon, pagka tayo nalalayo sa kasalanan, mabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat ngayong umaga na muli mo pong ipinaalala sa amin sa liwanag ng iyong mga aral na kaya pala kami nagkakasala. Mayroon itong pinag-uugatan. Ang aming desire, at kapag kami nagkaroon ng sinful desire, ginagawa namin ang bawat maibigan namin na sa pag-aakala namin masarap, maganda sa pakiramdam, pero nadadaya pala kami ng aming emosyon at dadaling kami nito sa pagkapahamak. Salamat, Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, napakabuti mo, inibig mo ang mga makasalanan. Purihin ka, pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood. Pagpalain niyo pa po ang lahat ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang lahat ng ang istasyong ito ng BBS DWLV 91.9 FM at ang biyaya sa pagkaaga. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News, ihatid ni Sir John Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat. BBS